Oh my God! Ano to? She's into drugs? Akala ni Mia, kilala niya ang best friend niya. Until one quiet afternoon, she found something she can't unsee. At doon nagsimula ang tanong, hanggang saan ka mananatili kapag natatakot ka na para sa taong mahal mo? Welcome to Silip sa Buhay Pinoy, mga kwentong tahimik pero totoo. Ito ang kwento ng dalawang magkakaibigan na sina Mia at Sunshine. Friends since high school. 24 years old sila ngayon. Si Mia, tahimik, observant, at deeply loyal. Hindi siya yung tipo ng maraming kaibigan, pero kapag tinuring kanyang pamilya, all in siya. Si Sunshine naman, independent, strong, at sanay mag-isa. Maaga siyang nawala ng magulang, kaya natutunan niyang tumayo sa sarili niyang paa. Since high school, magkasama na sila. Yung tipong kahit walang usap, ramdam nila ang isa't isa. Kahit anong mangyari, ha? Siyempre, walang iwanan. Sa college, sabay silang lumaban sa buhay. Pagod, puyat, tipid, pero magkasama. Kaya pa to. Kailangan, kayanin. Hanggang sa nagbago ang takbo ng buhay ni Sunshine. Natanggap siya sa isang remote job. Malaki ang sahod at para sa kanya, bagong simula. From 20K to 80K, Mia! Hindi pa rin ako makapaniwala. Unti-unting gumaan ang buhay niya. Bills, groceries, luho, kaya na ni Sunshine. At si Mia, tahimik lang, pero proud. Habang umaayos ang buhay ni Sunshine, naging mas busy naman si Mia. Overtime, deadlines, hanggang sa bihira na silang magkita. After 2 months, bumisita si Mia. Simple lang, kamustahan, bonding, catch up, or so she thought. Habang tulog si Sunshine, napansin ni Mia ang ilalim ng desk at doon niya nakita ang hindi niya inaasahan. Hindi siya agad nakagalaw. Hindi siya makapaniwala. Parang hindi tugma sa taong kilala niya. Nagising si Sunshine at sa isang tingin, alam niyang tapos na ang sikreto. Sunshine, ano to? Mia, please, pakinggan mo muna ako. Ang paliwanag ni Sunshine, hindi madaling tanggapin. Ginagamit ko lang ang to pag-work. Para kayanin ko. Hindi ako addict. Mia felt torn. Mahal niya si Sunshine, pero natatakot siya sa ginagawa nito. Sinubukan nilang maging normal, pero may something na nagbago. Hindi na tulad ng dati. Okay ka lang? Oo naman. Bakit? Pag-uwi ni Mia, hindi siya nag-message. Hindi dahil galit siya, kundi dahil hindi niya alam kung paano magsisimula ulit. Days later, after she processed the whole thing, she chose to speak. Hindi para manghusga, kundi para maging totoo. Shine, hindi kita iiwan.
but I'm just really concerned about you. Salamat, Mia, kasi hindi ka umalis. Hindi pa tapos ang problema, pero nagsimula ulit ang usapan. This time, mas totoo, mas mabigat, pero mas honest. There is a unique kind of heartbreak in realizing that someone you trust deeply is carrying a life you never saw. Hindi ito agad galit. It's confusion, mixed with fear and a quiet kind of grief. Parang may part ng relationship na biglang naging unfamiliar, even if the person is still physically there. For Mia, this situation wasn't about choosing sides. It was about navigating something that didn't have a clear right answer. Loving someone in this kind of situation becomes more complex. Hindi na sapat ang pagiging loyal or present. It starts to require boundaries, awareness, and the courage to face uncomfortable truths. What makes it heavier is the realization that love alone cannot fix anything. Kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, may mga bagay na sila lang ang pwedeng magdesisyon para sa sarili nila. And sometimes, staying doesn't mean saving. It simply means choosing to witness their journey while protecting your own well-being. In the end, relationships like this test not just how much you care about someone, but also how much you respect yourself. Because real love is not just about holding on, it's about knowing how to stay without losing who you are. May nangyari rin bang test of friendship na ganito sa inyo? I-share nyo naman sa comments yung own stories nyo. Nakakatulong din mabasa at marinig ang experiences ng iba. Sana may nakuha kayong kahit konting insight o reflection mula sa videong ito. Maraming salamat sa pakikinig at kung nagustuhan nyo ang content, please huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod na kwento.